Next year, tayo ay magkakaroon ng Jubilee o dakilang jubileo. No? Natatandaan niyo ba kailan natin sinelebrate last Jubilee? 2000. Oo, the Great Jubilee, year 2000. No? Ang Jubilee kasi, usually, sineselebrate yan every 25 years. Usually, every 50 years. Pero, binigyan ng pagkakataon ng simbahan na at least every 25 years magkakaroon ng jubileo. So that means next year is 2025. So it's again another jubilee year. Kaya kung makikita ninyo dito, Jubileum Peregrantes in SPEM. Explain natin yan later on. So yan po ang magiging topic po natin ngayong araw na ito. Sino ba dito sa inyo naka-undergo na or may alam tungkol sa Jubilee para next year? Wala pa? Ang alam ko, wala pang binibigay nito sa bikaryato. Kaya sabi ko, ito ang ibibigay ko. Para aware tayo. At hindi lang para dito ito, kundi sana maibigay din ninyo sa inyong parokya. Don't worry, magbibigay ako sa inyo ng module. Kung gusto ninyo, bigay ninyo sa akin ang inyong email address, ibibigay ko sa inyo ang PowerPoint presentation ko. So, pwede ninyong i-enhance, wag lang ninyong bawasan. Pwede ninyong dagdagan. Kung bawasan ninyo, tinimbang ngunit kulang. Pwede ninyong dagdagan ng mga samples or kung ano-ano pa. Okay? So, all you have to do is makinig. Makinig na lang po tayo. Bibigay po ako ng module mamaya. Okay, nanalangin na po tayo kanina. Nire-request ko, every prayer po natin, gamitin po natin ang ating ABT Vision Song. Kasi ano na din po yan, so may action na yan para mapamilyar. May mga parokyang hindi gumagamit po nito, alam ko meron. Kaya dapat mapamilyar kasi yan ang vision ng ating bikaryato. No? So in English, Jubilee 2025, Pilgrims of Hope. SPEM is hope. So ano ang ibig sabihin po niyan? No? 2025 Jubilee year holds significant symbolism in various contexts. So ano ang mga kahulugan nito? Pasensya po wala na akong time na i-translate sa Tagalog. Nag-retreat ang mga kaparian, kasama ako doon, kaya ang regalo sa akin ng Diyos, skin allergy. Kagat ng nik-nik. Namaga po ngayon, pagaling na siya. Okay. So ano ang kahulugan? Religious significance ng jubileo. No? Sa Kristiyanong tradisyon, ang jubileo ay espesyal na celebration and restoration. So, sinasabi dito, it occurs every 50 years or every 7 cycles of 7 years kung titingnan natin sa tradisyon ng mga Hudyo. According to the biblical command in Leviticus chapter 25. So ang jubileo ay hindi lang gawa-gawa ng simbahan, kundi ito ay may biblical na history. No? Ang historical context nito ay galing sa Biblia. Sinasabi dyan sa Leviticus 25. Pero sinasabi dito, every 50 years, yun po ang kaugalian ng mga Hudyo. No? Pero yung nasabi ko kanina, binibigyan tayo ng pagkakataon ng simbahan na para mas masavor natin. Mas, kung sa Tagalog pa, mas, kung sa pagkain na yan, mas manamnam ang lasap. No? Mas manamnam natin ang lasap at kaligayahan ng dakilang jubileo. Kaya ginawa itong every 25 years. No? Kung may espesyal na pagkakataon. Sa panahon ng jubileo, may pinapractice po, sinusunod na tradisyon ang mga Hudyo. Ano ito? Maganda ito kasi yung may mga utang dyan. Ang mga utang ay kinakalimutan. Debts are forgiven, allowing people to start anew. Imagine ba naman, for 50 years, lulun ka sa utang, baon ka sa utang. Kautang nga para next year hindi na ako magbayad. Sana budget applicable sa bangko yan. Sana nga, sana all. Sana all may pera sa bangko. Sana all makautang sa bangko. Hindi.
Ang konsepto po kasi niyan, dahil sa haba ng panahon na nagkakautang ang tao, kaya nga mahaba na nagkautang dahil wala nang pambayad. At yung pinagkakautangan, dahil nagbabayad siya ng tubo, sobra pa sa kapital ang tinubo. Kaya yan ang konsepto na kaya ibig sabihin, debts are forgiven. No? Mawawalan ka na ng utang. Kasi nga, wala ka ng kakayahan pang magbayad. At sinasabi dito, allowing people to start anew. Hindi ibig sabihin, sige, wala ka ng utang. Kinabukasan pa utang ulit. Walang pinagbago. Slaves are set free. So, alam natin sa panahon noon, meron pang mga, ano tawag nito? Ano yung slave sa Tagalog? Alipin. So kung alipin ka for so long a time, ibig sabihin, ngayon, binibigyan na kita ng laya. Hindi na kita alipin. Land is returned to its original owners, promoting justice and equity. Isa sa mga, ano daw ngayon sa Palawan, marami daw Chinese nationals na mimili ng lupa sa Palawan. Yes. At pinuntahan kami dito ng mga news team at gustong interviewin si Bishop patungkol doon kasi nagpalabas ng isang statement si Bishop na naririnig. At may nagsasabing may namimili ng mga lupa ng mga Chinese dito sa Palawan. Sabi niyo, yes, that means it's true. Na sa saligang batas natin ay hindi pwede ang mga dayuhan na magmay-ari ng lupa sa Pilipinas. Unless na may nag-asawa ng Pilipina, pero ang lupa ay nakapangalan sa Pilipinas. Kaya maswerte ang Pilipina, pinatay agad ang asawa, di sa kanya na ang lupa. Lalo na ngayon sino yung mga magsasaka dito, nakaprenda ang lupa. For so long a time, nakaprenda ang lupa. Siguro yung pinagprendahan, yung ginansyado na kung sa Bisaya pa, no? Promoting justice and equity. So, kailangan tubusin. Pero syempre, tutubusin yun according sa pinagprendahang presyo. Pero ang konsepto sa Biblia, kumita ka na, ibalik mo na. Kumita ka na, walang pinagpaguran. Kaya, it's like high time na ibalik mo. The 2025 Jubilee year symbolizes a time of spiritual renewal. Sa panahon natin ngayon, yan ang dapat gawin natin, spiritual renewal, forgiveness, and liberation. Ba't sinasabing forgiveness? Hindi ibig sabihin na pinatawad na kita, kung ang utang mo 2 milyon, patawad na rin yung 2 milyon. In the right context, hindi na rin. Hindi rin. Babayaran mo pa rin. Pero pwede siguro na dahil nahihirapan na siya, huwag mo nang sigil-sigilin pa ng grabing interest. No? Hindi naman tayo bangko. So, siguro pwede rin sumingil ng patubo, pero huwag naman yung 5-6. Kasalanan daw yun, sabi nila. No? Kasi sabi nga ng Diyos, 10% lang. Pero ang 5-6 more than the 10%. Liberation. Di ba pag ang katuruan sa atin, when you ask forgiveness, you are liberated. Kapag ikaw ay nanghihingi ng kapatawaran at ikaw ay pinatawad, ikaw ay liberated. May nagkwento sa akin isang pari. Sabi niya, alam mo Bradjak, may isang tao siyang pinuntahan dahil sick call, mamamatay na at gusto mangumpisal. Nung nangumpisal yung tao, pagkatapos ng kumpisal, na-witness ng pari na nag-iba ang mukha. So kagaya sa ating Panginoong Diyos, sabi niya, nag-transfiguration. Lumiwanag yung mukha, umaliwalas ang mukha. So ibig sabihin, asking for forgiveness and the act of being forgiven is liberation. Diba kung nagkasala sa iyo ang isang tao, kahit hindi ikaw ang nagkasala, mabigat para sa iyo. Pero kung humingi ng kapatawaran,
Di ba? Magaan sa kalooban. Hope and unity. The logo for the 2025 Jubilee year, as described earlier, features 4 figures. Ito yung 4 na tao na iyan. Embracing each other. No? Magkakayakap sila. These figures represents all of humanity coming together from the different corners of the earth. Ano yung different corners of the earth? Uy, walang tao. The north, the south, the east, and the west, the 4 corners of the world, no? So, 4, north, south, east, and west. At ang motto niyan, Peregrinantes in Spain, pilgrims of in, or the proper is of hope, pilgrims of hope. No? Hindi ko na siya in-edit. Underscores the communal journey towards hope. It encourages unity, solidarity, and shared aspirations. Kaya nga tayo pinag-ipon-ipon ngayon dito dahil meron tayong shared aspiration na ang ating mission at vision sa Bikaryato ay isa ang ating patutunguhan. Diba? Sabi ni Bishop, tayo ngayon ay magkakaroon ng stewardship. And stewardship ay hindi lamang para sa pera, sa panahon, sa talento, at kung ano-ano pa man. So yun ang ating sinasabi dito, shared aspiration. Solidarity, unity na sabi nga sa ating synodal journey na sana tayo ay sama-samang maglalakbay. Na hindi pwedeng, sabi nga sa isang saying, I don't want to walk in front of you, I may not, anong sabi niya? Ayokong mauna sa iyo, baka hindi kita malid, hindi kita magabayan. Ayoko namang maglakad sa likuran mo o sumunod sa iyo, baka hindi kita masundan. Ang gusto ko, maglakad na tayo ay sabay-sabay. At sabay na maglakbay. At yun ang sinasabi ng ating synodality. Sama-samang paglalakbay. Hope amidst challenges. So ito ang maganda. Kapag ako'y nagbibigay ng talk, especially sa mga may sinasabi ang PCP2 na sa kabila ng kahirapan ng mga Pilipino, may nakikitang liwanag. Dahil sa kadukhaan ng mga Pilipino, may sinasabing ang mga Pilipino napakaganda. Anong sinasabi ng mga Pilipino? Di ba pag tayo ay nagbumibisita sa bahay, pagkatapos ang binisita natin, medyo may kailangan. Pag sinabi natin, kumusta ka? Ano ang sagot? Modern na yan. Meron pa, mas magandang sagot. May mas maganda pa. Very modern. Di ba usually sinasabi, awa ng Diyos. Okay. Di ba? Although ngayon hindi na natin halos naririnig yan. Pero ang sinasabi ng mga sa PCP2, meron tayong lights na nakikita dahil sinasabi ng mga Pilipino sa kabila ng karukhaan, awa ng Diyos. Kahit pa duro-duro ang kadipisilan, duro-duro ang kakurian sa buhay, sa kinabuhi, may awa ang Diyos. May awa ang Diyos. So, hope amidst challenges. The rough waves, itong alon na ito, beneath the figure symbolizes life's journey, which isn't always smooth. Di ba sabi dito sa Palawan, weather lang. Depende kung saan ka banda. Pag-amihan, Kabagat, east or western side ka ng Palawan. Despite challenges, hope remains steadfast. May nakasama ako dito na kami nagpunta ng Concepcion para magbigay ng formation. At based sa experience ko at sinabi nila na ang Concepcion ay just 7 to 8 hours journey. Pinakamatagal 10 oras. Lo and behold, pumunta kami ng Concepcion, umabot kami ng 20 hours sa Laon.
7 hours kaming palutang-lutang na walang patutunguhan, na nawala. Na nawala sa laot. So ang 10 hours naging doble, naging 20 hours. Pero hindi maganda ang biyahe kasi ang lalaki ng alon. Andito ang isang kasamahan namin na suka ng suka. At yung upo ko po sa bangka na walang upuan, yung nakaganito ka lang sa bangka, ganun lang. No? So imagine kung gano'ng kahirap yan for 20 hours. Hindi ka makatayo dahil kung tatayo ka, mahulog ka sa bangka. Kalalaki ng alon. To be honest with you, dahil basa na kami, pag once gumanon na ang alon, diretso na kami ihi. Tatayo ka pa ba para umihi? Of course not. Tinatimingan na lang namin kung kailan pumasok ang alon para sabay ihi, para wash out din ang ihi. So that was our experience. Rough waves. Buti na lang kasama namin ang obispo. Sabi ng, kalmado nga ang obispo, dapat din tayo kalmado. Kalma, kaya pag ganun sa alon, ihi ka, di kalmado. The elongated cross, elongated pinahaba, shaped like an anchor. Ano nga ang anchor? Timon, hindi. Angkla. Signifies hope as a stabilizing force during storms. It reminds us that hope sustains us even in turbulent times. Yung sinasabi ko, may awa ang Diyos. Dumating kami, malapit na sa Concepcion. Tanghali na. Hindi na namin na-feel ang gutom. Basta, gusto lang namin mag-stop over sa isang isla, walang tao. Dahil ang iba naiihi, kunwari, laging pala natatae. Dahil malalaki nga ang alon, so hindi makasteady ang bangka. So kailangan magtapon ng angkla para maging steady ang bangka. Hindi lumay, pero ganun pa rin. Kahit na talagang malalaki ang alon. Pero awa ng Diyos, bumaba din yung natatae, bumaba yung akala namin ang obispo, hindi. Tumakbo din yung obispo, naghanap ng karikutan. Hindi wala siya dito. Well, anyway, lahat naman kami na-experience po namin yun. Andito yung iba. Global perspective. The four figures represents diverse cultures. So kung makikita ninyo dyan, iba-iba ang kulay. The Jubilee year invites us to recognize our shared humanity and work toward a better world. Sa missionary context, meron kaming tinatawag na mission rosary. At yung mission rosary na yun, iba-iba ang kulay per decade. So, sa mission rosary, ang kulay na pula represents America, the American continent. Bakit pula? Kasi daw, ang mga American Indians, ang original skin color nila ay pula, reddish. No? Itong yellow naman represents Asia. Bakit? Where the sun, saan ba nagra-rise or nagsiset? When the sun rises in the east, diba? The sun sets in the west. So, ang green, saan kaya ang green? Africa, the last frontier. No? Kaya green. And blue represents Oceania. Ocean, blue, tubig. Ang wala lang dyan is white, which represents Europe. Kasi bakit white ang Europe? Doon nagsimula o doon nagpalaganap ang mga misyonero, no? From Europe pumunta sa iba't ibang kontinente na mundo. In summary, the 2025 Jubilee year symbolizes hope, forgiveness, unity, and a renewed commitment to justice. Minsan, hindi lang minsan, kung titingnan natin na itong justice dito, gusto namin masyado kasi sabi nga ng iba,
Sometimes, ang simbahan nagsasabing justice, pero ang simbahan is unjust. Bahala kayo sumagot kung naging unjust ba kayo o hindi. It encourages us to be pilgrims on a collective journey toward a brighter future. So sa lahat po ng ginagawa natin, sa lahat ng ating paglalakbay, lahat yan ay dapat iisang patutunguhan natin. Ang patutunguhan natin ay ang sinasabi niyang brighter future. Ano yung brighter future? Kabanalan, ang buhay na walang hanggan. Ba't pa tayo nandito kung ayaw natin ng buhay na walang hanggan? Ba't pa tayo nandito kung hindi tayo naniniwala sa Diyos? So nandito tayong lahat na naniniwala tayo sa Diyos at naniniwala tayo na may buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan na yan ay ang buhay kasama ang ating manlilikha. Hindi kasama yung sumira sa mga nilikha. Amen? Tahimik tayo masyado. Concentrate. So further explanation po, no? So the figure at the front is holding onto the cross. So, kahit pa sabi natin, apat yan sila na sama-samang naglalakbay, ngunit yung leader ay nakayakap sa cross. It represents not only faith but also hope which remains steadfast even in challenging times. Sinasabi ko na kahit pa sa dami ng mga pagsubok na ating nararanasan sa buhay, still doon pa rin tayo. Ang ating pag-asa ay nasa ating Panginoong Hesus Kristo. The rock waves beneath the figure symbolizes life journey. Yun na nga sabi na hindi naman lahat, sabi nga, sa dito ko lang na yun sa Palawan na ang dagat parang nilangisan. So ibig sabihin, kalmada. So hindi sa lahat ng pagkakataon, kalmada ang dagat. Pag alis namin dito, nung pumunta kami ng Concepcion, maulan, so medyo kalmada ang dagat. Dahil maulan, madilim, bagamat kalmada, walang nakita, kaya nawala kami. No? Paglampas naman namin sa una-unahan na, turo-turo, anong isla ba yan? Anong isla ba yan? Pagtingin sa likod, aroy! Kadilim-dilim. Lord, subasko na to. Awa ng Diyos, hindi kami sinubasko, pero pagpunta namin sa unahan, kalalaki ng alon. Yung na-experience ko sa Araceli, hindi naman kagaya nung sa Concepcion. Dahil sa Araceli, pag-akyat ng bangka, tubig. Pagbaba ng bangka, tubig pa rin. So pag-akyat ng bangka, ang dasal ko, Hail Mary! Pabaka yan, Hail Mary! Puro ako, Hail Mary, Hail Mary, Hail Mary. So wala akong natapos na prayer. That was my first time in Palawan as a mission ko, October 3, nung pumunta ako ng Araceli. Akala ko, unang araw ko sa mission, huling araw ko na rin sa mission. Awa ng Diyos, umabot ako 11 years nung sa Taytay. So, hindi kalmada parati ang dagat. Gaya na sa ating buhay, sa ating buhay pananampalataya. So the logo portrays the pilgrim's journey as communal, communitarian, synodality, sama-samang paglalakbay, emphasizing unity and dynamism leading towards the cross. Ito sabi natin, sa buhay na walang hanggan, sa buhay kung saan babalik tayo sa ating manlilikha. The cross itself is dynamic, bending down towards humanity. So, di ba, ang cross hindi siya straight. Usually, pinoportray ang cross as straight. Dynamic, bending down. No? Hindi siya straight. Bending down towards humanity, offering the certainty of His presence and the security of hope. I don't know kung nakakita kayo sa internet na hindi ganito na crucifix. May iba na nakabaluktot yung kaliwang kamay, tapos ang isang kamay ay nakababa. No? And it is a very familiar cross, especially sa mga Franciscans.
Kasi yun yung pagtawag kay St. Francis at niyakap niya si Kristo at si Kristo din ay yumakap sa kanya. Bagamat ang isang kamay niya ay nakabitin sa krus, ang isa ay nakababa at niyakap niya si San Francisco ng Assisi. So it's a very good, very nice depiction of the love of our Lord Jesus Christ towards humanity. At pag sinabi natin dynamic, ano ang ibig sabihin ng dynamic? Adjective po daw siya. Of a process or isang sistema characterized by constant change, activity or progress. Sabi nga, there is no constant in this world except for change. So, ang pagbabago lang ang parating nagbabago. Kung sa tao naman, positive in attitude and full of energy and new ideas. Ito ang parati kong sinasabi sa pastoral planning. No? Kayo bilang mga pastoral officers, kailangan hindi na maka-tradisyonal na pag-iisip. Kailangan dito na tayo sa dynamic way of thinking na sinasabing new ideas. Yun ang sinasabi natin, makabagong ebanghelisasyon. Paano natin ilalagay sa plano ng ating parokya, sa ating mga nakaugaliang mga ginagawa, ang makabagong ebanghelisasyon. For example, ano ang ating pastoral priorities ngayon? BEC. Ano pa? Catechesis. At stewardship o ang magiging mabuting katiwala. Sa tatlong iyan, tingnan ninyo, ang mga activities ba ninyo sa simbahan ay leading towards the three pastoral priorities. Nag-Santa Cruzan. Meron kaming Santa Cruzan kasi Mayo. Ano ngayon? Malaki ang kita, brother, kasi yan, palakihan ng pera. Ano ngayon? Does that Santa Cruzan leads you to obtaining the three pastoral priorities? Basta kumita kami. Saan doon ang pastoral priorities? Wala. So, ibig sabihin, ang activities ninyo is not leading towards the holiness of the people of God. So, ibig sabihin, nananatili kayo sa maintenance mode dahil yun ang nakaugalian. Pero sinasabi dito, new ideas. May tinanong ako, ilang taon ka na? Matagal na, brother, na nagsiserve sa Diyos. Anong ibig sabihin ng Santa Cruzan? Basta may pera. Tapos. Hindi niyo man lang na-explain sa mga tao ano ang Santa Cruzan. May reyna-reyna. Diyos ko pong mabag, hindi yan ibig sabihin ng Santa Cruzan. The real meaning of Santa Cruzan is the exaltation of the Holy Cross. Kaya Santa Cruz. San. Supposed to be, ang pinoportray niyan is the finding of the Holy Cross of the mother of Constantinople, the emperor, which is Santa Elena or Reina Elena. Kaya si Reina Elena, siya yung pinakabongga dyan dahil siya ang ina ng emperador. At siya ang nakakita at naghanap ng krus. Kaya may Santa Cruzan. Kaya may ibang mga reyna-reyna dyan, that is mga julalay niya lang yan. Kaya si Reina Elena, may krus. Ang krus, may tay. Kaya siyempre, mas maganda dapat ang corona kaysa sa krus. Tapos sa prosesyon pa, Araran Cruz. Diba? Wala kayong krus sa prosesyon. Tapos ang tawag din dyan, Santa Cruzan. See? Because yun ang tradisyon. Hindi ibig sabihin na lahat ng tradisyon ay maganda. Kailangan din umalis tayo dun sa tradisyon na iyon because we have to put new ideas for our evangelization.
evangelization, no? For evangelization. New ardor. No? Sampo lang po yan, marami pa dapat tayong gawin. No? Kung sa 10 lang, hindi hindi matatapos ang araw na ito, marami pa. No? Kaya sinasabi sa inyo, it depends on your creativity. Pag sinabi nyo ngayon, wala na kasi akong creativity, brother, wala na makabagong papasok sa isipan ko. So, ibig sabihin, it's time for you to stop. Huwag ka nang maging leader, baka pwede ka maging member na lamang. Dahil kung ikaw ay leader, hindi ka na magkakaroon ng mga panibagong pamamaraan. It's not time for you to lead anymore. Give chance to others. Hindi ibig sabihin wala ka ng silbi. Baka mas may silbi ka kung maging follower ka. Baka mas may silbi ka sa ibang pamamaraan. Huh? And that is Christian leadership. You cannot be a good leader if you cannot empower others. Kaya sinasabi ko kanina, I am going to give you modules, I am going to give you this PowerPoint, dahil hindi na ako pupunta sa parokya ninyo. Maawa kayo sa akin. Kung may mga importanteng pagkakataon na lang. So ganito mga simpleng bagay, kayo na, binibigyan ko na kayo ng example. Mapuputol na yung ugat ko dito sa kakasalita. Kapag kayo na mag-re-echo, matatapos na ang taon na ito, magsisimula na tayo sa Jubilee year, wala pa rin tayong information kung ano ang Jubilee. Hindi pa rin natin alam kung ano ang taon na to. Ha? So yun ang challenge sa atin as leaders. As leaders, we have to lead. Hindi tayo mag-follow. Ha? We have to lead. So at the bottom of the logo, makikita ninyo ang motto, Peregrinantes in Sped, which means Pilgrims of Hope. Kaya green ang kulay because green represents hope. Dahil 2025 ay year of Jubilee year, minabuti ng ating Santo Papa na ang taon na ito ay gagawing taon ng panalangin. To prepare us to celebrate the Great Jubilee. Di ba pag may birthday, sino ang magbe-birthday ngayon? May nag-birthday ba ngayong August? Hindi ako gano'n. Ano mang celebration, birthday, anniversary, di ba pinaghahandaan? Pinaghahandaan kahit pa isang cake lang, doon naghanda ka pa rin. Handa in the physical sense na may makain, di ba? Ganun. Ako, as a missionary, hindi ako naghahanda. Wala man akong panghanda. Pero dumadating ang handa. Sana all. Dumadating ang handa. Actually, ako ayaw kong mag-birthday sa mission area ko. Talagang umaalis ako pag-birthday ko. Then, ayaw kong mabother yung mga tao na maghanda. Umaalis talaga ako. Pero, pag nalaman din naman nila, naaalis ako, a day before, pinaghahandaan ako. Thanks be to God. Salamat sa Diyos. Pero pag sinabi natin handa, kaya nga handa dahil pinaghahandaan. So ito, dahil may malaking piging tayo sa 2025, kaya dapat tayo ay marapat na maghanda. Kaya ang 2024, ang ating paghahanda ay paghahanda patungkol sa pananalangin. So after the year dedicated to reflection on the documents and study of the fruits of the Second Vatican Council, ito ang masamang nangyayari. Ang Second Vatican Council documents ganun kakapal. Pero until now, ang dami pang kumukontra. Until now, ang dami pang hindi na fully implement. Until now, marami pang hindi nakakaalam ano ang Second Vatican Council documents. Pakaisa kayo doon. Nahimik kayo. Ha? Baka hindi nyo pa alam anong Second Vatican Council documents.
Baka ang alam lang natin sa Second Vatican Council na noon ang pari nakatalikod magmisa, Dominus Vobiscum et Secula Seculorum. Ang pari nagutom, amen. The fruit of the Second Vatican Council is ang misa natin nasa sariling lingwahe. Part of the Second Vatican Council ay kayo. Kayo na mga laiko, we are being empowered by the church to lead the church. Noon ang Biblia para sa mga pari na. Kasi nga, ang Biblia nakasulat sa Latin. Hindi naman tayo marunong mag-Latin. Ano ba ang tawag? Sabi ng isang kaibigan ko, sabi niya, "Uy, brother, kaganda dun magsimba sa isang simbahan. Bakit?" Siya, "Ay, parang nasa heaven ako." "Bakit nga?" "Kasi ang misa Latin." Sabi ko, wow. He must be learned. Sa isip ko, he must be learned because he understands Latin. Kumusta naman? Anong naintindihan mo? Sabi niya, basta huli ako. Kapus ka. Kapag ang tao pumupunta sa isang lugar, hindi niya naiintindihan, ano ang tawag doon? Buwang. Kapus ka. Because primarily in worship, diba, sa pananampalataya, sa panalangin, you should be physically present and mentally present. Paano ka maging mentally present kung hindi mo naiintindihan? Et kung tong espiritong, ano ba yan? Di ba binago? The Lord be with you and also with you. Binago ngayon and with your spirit. Kasi ang sagot dyan sa Latin, et cum tuum is, ano ba yan, Padre? Et cum tuum spiritum, ano? Tama, ano? Basta gano'n. Basta alam ko sa Latin, amen. Di ba? Paano na lang kaya kung hanggang ngayon ang misa natin Latin? Although I know some Latin songs, pero at least alam ko kung anong ibig sabihin nun. Yung kinakanta namin every Saturday, na Hail Holy Queen, sa Latin ay, Salve Regina. Yes. Hindi ko nga memorize ang Our Father, Pater Noster. Ayun lang alam ko, Pater Noster, tapos ang huli, Amen. Pope Francis has asked that 2024 be marked as a year of prayer. The Holy Father announced its launch on Sunday, January 21, 2024. So ano ang celebration na yan? Sunday of the Word of God. So sino dito mga lectors? Oh, lectors! Nagmi-meeting pala. Pero alam ko may mga lectors pa rin dito. No? So that means, yan ang araw ninyo. Diyan dapat kayo i-commission. Because it is the Sunday of the Word of God. And lectors and commentators are called proclaimers of the Word of God. The proper term is proclaimers of the Word of God. Kaya, Sunday of the Word of God. Hindi lang kung ano-ano mga biblical activities ang gagawin. So, yung mga dicastery na yan, yung mga offices yan doon sa Vatican, no? Ang sabi ng Santo Papa, "From now on, I am happy to think that the year preceding the Jubilee event, which is 2024, will be dedicated to a great symphony of prayers." Magkakaiba, di ba? Kung sa choir, anong maganda sa choir? Di ba pag ang choir nagbo-voicing, wow, napapawaw tayo. No? May mataas, may mababa, pero kahit pa magkakaiba ang boses, pag pinag-isa, napakaganda, pakinggan. No? That's the symphony. So, lalo na sa panalangin. First of all, to recover the desire to be in the presence of the Lord, to listen to Him and to adore Him. In preparation for the Jubilee, therefore, individual dioceses are invited to promote centrality of individual and community prayer during this year. Ang mahirap ngayon, the reality, the sad reality is, karamihan sa mga tao
hindi lang sa mga Kristiyano, forget the sense of the sacred. Nung nag-vocation campaign ako sa Philippine Normal University, so isang tanyag na universidad na maging mga teachers doon sa Manila, may isang estudyante tumayo at nagsabi na, ang kabanalan ba ay para lang sa inyo? Ano siya ako? Tapos, doon sa panel na yun, bagaman marami kaming mga religious and ako lang nag-iisang laiko. Tapos may mga madre, may mga brothers. Sabi ko, are you referring that to the religious? Or me also included as a lay? Hindi niya ma-differentiate ano yung religious, ano ang lay. Sabi ko, unang-una, ang spiritualidad o kabanalan ay para sa lahat. Ay para sa lahat. Hindi pumunta ang Diyos para tubusin ang mga religious, ang mga pari lamang, ang mga madre lamang. Kundi tubusin ang lahat ng sangkatauhan. Therefore, holiness is for everybody. Kaya nga naging santo si Saint Therese of the Child Jesus. At ginawa pang patrona ng mga misyonero, bagamat siya ay hindi nakalabas ng kanilang konbento, pero ginawang patron ng misyon dahil sa lahat ng mga ginagawa niya, kahit gaano man ito kaliit, ay kanyang inaalay para sa misyon, para sa mga misyonero. Ang tanong, nagdadasal pa ba tayo? Sigurado ako, nagdadasal tayo. Pangalawang tanong, paano tayo nagdadasal? May nakasama ako nun sa kwarto, nung ako ay nasa mission area ko pa sa Albay, sa Pulangi, Diocese of Legazpi. Isang aspiring priest, ex-seminarian. May headphone, mahilig siya maglagay ng headphone. Dahil nakikitulog siya sa kwarto ko, sabi ko, salamat naman nag-headphone siya, hindi ako ma-disturb kung ano yung pinapakinggan niya sa cellphone niya. Ngayon, tinanong ko siya, anong ginagawa mo dyan sa headphone mo na yan, sa cellphone mo? Yan, nagdadasal ako. Kasi, isang beses naka-headphone siya. Hawak-hawak niya ang breviary. Gamit namin yan sa dasal for the morning prayers, so on and so forth. Naka-headphone. Sabi ko, bakit ka naka-headphone yung nagdadasal ka? Siya, ayoko nang ingay. Ano pala yung nasa mo? Maingay din yan. So, na-remember ko din dito may isang bisita kami, isang brother. Kami lang dalawa na iwan kasi nagre-retreat yung mga pare noon kasi hindi ako kasama. Kami lang dyan na iwan. So, we were eating lunch together. Maya-maya biglang, delikado to, baka mabuang to, anong gagawin ko? Hindi ko na ka, brother siya. Nakakabaliw ang katahimikan. Baliw ka talaga. Because, hindi na tayo sanay sa katahimikan. Bakit ito sinasabi yan? Di ba, si Propeta, I'm not mistaken, Prophet Elijah ba yung kadrit? No? Gusto niyang makausap ang Diyos. Pumunta siya sa bundok. Pagkatapos, may kidlat, wala ang Diyos. At kung ano na pa ang dumating, hindi niya nakita ang Diyos. Pero may isang simoy ng hangin, gentle breeze, at doon niya naramdaman ang Diyos. Sa mundo natin ngayon, marami ng disturbances, maraming pumapasok sa isipan kay tayo ay nagdadasal. Maraming, number one na kalaban ko sa dasal ko ang TV. Pangalawang demonyo sa dasal ko, internet. Kaya tinanggal ko na yung booster ko sa kwarto ko para nawawala-wala yung connection ng internet sa kwarto ko para straight ako magdasal. Kaya pag ang sagot, kita na sa dasal.
Sinasabi ko because hindi lang kayo, pati ako. No, sometimes we lost the sense of the secret kasi nawawala na sa atin yung katahi. No? We keep on finding God in many things, in many places. Hindi ko nakikita ang Diyos, nakikita ko lang dito siya sa chapel. May isa nagsabi sa akin, ba't ka nagdadasal ng rosaryo, palakad-lakad ka? Ba't hindi ka dito sa chapel? Bakit dyan ba wala ang Diyos? Dito lang ba sa chapel ang Diyos? Nga sinasabi, we have to find God in everything that we do. Pag hindi na natin nakikita ang Diyos sa mga ginagawa natin, kabus-kabus na tayo, buang na tayo, because we lost the sense of living. We lost the sense of the sacred. May mga atleta sa Olympics, nagtitrending nga sila sa Facebook na pinapakita yung mga cross nila, mga ganun, di ba? So at least, kahit pa ganun ang nangyayari, still they are proud, oh, I am a Christian, I am a Catholic. In preparation na, therefore, individual dioceses are invited. So, naka-receive kami ng email at sabi ni Bishop na hopefully, gagrant ng Roma. Kasi sabi ng Roma, may 4 lamang na simbahan at 3 apat na simbahan at may pang-5 isang lugar kung saan bubuksan ang dakila, ang Jubilee Door. No? It's only the St. Peter's Basilica, the Lateran Basilica, the Basilica of St. Paul outside the wall, and St. Mary Major, no? The St. Mary Major, Santa Maria Maggiore. And ang pang-5, nasa preso. Hindi ko alam kung saan preso sa Italy bubuksan. Ngayon may letter ang CBCP na hopefully igagrant ng Vatican na kagaya sa mga naunang Jubileo, bibigyan tayo ng pagkakataon na magkaroon din ng Jubilee churches dito sa atin at bubuksan din ang mga Jubilee doors. Ang problema, ayan, nag-open nga. Sa lahat ng distrito, merong kinalagang simbahan. Hindi naman tayo nagpipilgrimage. Because we don't know the meaning of the Jubilee doors. Gano'ng ka-importante ang Jubileo, anong simbolismo ng pinto ng Jubileo na yan. The Jubilee door na in tradition, pag dumaan ka sa Jubilee door na yan, your venial sins are forgiven. Makaka-receive ka ng plenary indulgence provided, so may kondisyon na masusunod mo yung mga kondisyon na yon na ikaw ay makapagkumpisal, ikaw ay makapagsimba, makareceive ng communion, at saka magdasal para sa intensyon ng Santo Papa. Tama ko, Padre? So, kasi Padre, baka mali-mali na sinasabi ko. No? So, ang kagandahan po kasi niyan, kaya may symbolism ng Jubilee Door, it's because we are entering into the presence of the divine. At ang mga Hudyo, pag sila ay pumapasok sa isang pintuan, sila ay humahawak sa amba, ano ba yan? Sa amba or even part of the door na pagpasok nila, hindi lang basta, pumasok, ito, dahil Jubilee Door, hindi pasok. They touch the amba or part of the door. No? That's part of their tradition. No? Merong pinalabas ang Santo Papa na dokumento about the year of prayer. Pwede nyo po yung makita sa internet. Kung marami po siya, I think it's 9 or 12 chapters po yan. No? Magandang basahin, although walang Filipino, in English lang po siya. In the year of prayer, we are told to prepare for the Jubilee, accompanied by the Holy Father's teaching on prayer. Through his reflections on several occasions, especially the cycle of catechesis on prayer. No? Hindi ko lang alam kung anong ipapalabas ni Bishop next year, dahil magbabago na tayo ng ating formation from banal na aral. Ano ang banal na aral natin ngayon? Tungkol sa pananampalataya. So I don't know kung ano ang ilalabas niya next year dahil magbabago na naman tayo next year dahil nakapag 2 years na yung formation module natin. No? So still, it will be a catechesis on prayer. No?
ang sinasabi nga dito, no, ang binibigyang emphasis ng Santo Papa, balikan natin ang panalangin na itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. At ano yun? Ang Ama namin. Binalikan natin ang ating Apostles' Creed, ang ating pananampalataya. Ito pala. May ilang articles pala ang ating pananampalataya. Ito pala ang ibig sabihin. Pero, basta alam natin, sinasabi natin yan tuwing tayo nagsisimba, tuwing linggo, pero hindi natin na-internalize kung ano ang ibig sabihin. Now, it's high time to go back to the basics of our prayer, the Our Father, and internalize what is in the Our Father. Because it reaches the merciful heart of God that can transform our lives, amplifying in its simplicity the richness of the church magisterium, the teaching authority of the church. Pag sinabi ng simbahan in terms of doctrines and morals na masama ang abortion, sa totoo lang, ang daming Katoliko nag-a-adhere sa abortion. May kilala pa nga akong apostolada ng panalangin, abortionist. Sad to say, realidad ng panahon natin ngayon. That's why sabi nga ng Diyos, we have to go back to the basic. Lahat tayo may paboritong kasalanan. Bakit paborito? Dahil kahit alam natin kasalanan, binabalik-balikan. Diba parang aso? Alam natin na ang buto, wala nang laman. Pero dahil masarap yung buto, ngat-ngat pa rin ang ngat-ngat ang aso doon. Kasi nasa sarapan. Parang kasalanan. Ganun yun. Dahil nasa sarapan tayo, ngat-ngat na ngat-ngat pa rin tayo sa kasalanan na iyon. And what makes venial sin a mortal sin is una, alam natin kasalanan yun. Pangalawa, pinabalik-balikan natin. Pero alam natin kasalanan. That makes, sabi nga na, tinanong ako ng professor ko sa theology, what makes a sin a mortal sin? First, if you know it is a sin, and you keep on repeating the sin, no matter how venial the sin is, it makes the sin a mortal sin. Sabi, may confessional box naman. I-confess ko lang. Pagkatapos patawarin ako, okay na. Balik na naman sa dati. Magkasala ulit. So, there is no remorse or conscience. Ang tawag doon sa amin, tawag namin doon, callous conscience. Ano ang callous conscience? Tingnan nyo ang inyong talampakan. Ano ang nandyan? Kalyo. Ang konsensya daw, kinalyo na. Kaya hindi na nakakaramdam ng sakit. So hindi na nakakaramdam na, ay, mali pala to. Ay, dahil masarap to, wala namang nakakakita ako lang. So that makes the conscience a callous conscience. May palahok pa po tayo. So, isa sa panawagan ng Santo Papa, gamitin daw natin ang conversation in the Spirit. So, sino dito ang nakapag-synodal process? No? May mangilan-ngilan. No? Simple lang naman po, ano ang conversation in the Spirit? Wala kayong tanong tungkol kanina sa jubileo at sa taon ng panalangin? Bago tayo pumunta dito sa conversation in the Spirit? Jerry po, siyempre, 2025 yung year na. Opo. Dati kami doon sa, ngayon, meron pa kami existing na Jubilee Cross. Jubilee Cross? Yes po. So sige. sa Tanido. Meron po. Pero ang kanyang logo, hindi na yung katulad yun, may bago na tayo. Kasi that's for the Jubilee 2000. Yes. Nandun pa ngayon. So as part of our site development, paayos na ng simbahan, tatanggalin namin yun, either malamang papatayo kami ng bago, pero wala na yung logo. Ano ba, may order po ba si Alicia na maggagawa ng sariling logo o cross na naman kada parokya? Wala. Ang ano lang po natin dyan, kapag pinayagan tayo ng Vatican, all you have to prepare is the Jubilee door.
not the cross. Kasi the cross is just a commemoration. Kumbaga, ano lang yan, anong tawag yan? Para bang estatwa na nilagay natin dyan for us to be reminded na ito yung celebration ng itong ganitong pagkakataon ito. No? So, ano dyan is, we have to prepare the church and to have a jubilee door. Supposed to be yung jubilee door, a specific door, not necessarily the porta mayor. Pag sinabing porta mayor, yung main door ng simbahan. Actually, hindi dapat yan ang jubilee door. Dapat may specific door sa isang simbahan na kapag panahon o taon ng jubileo, binubuksan. At kapag tapos ng taon ng jubileo, forever closed yan at hindi yan bubuksan. Actually, kung sa Vatican, nilalagyan pa nila yan ng mga adobe, ng blocks, for it to become totally closed. Kaya ang symbolism niyan sa pagbukas, nagdadala ang Santo Papa ng martilyo para tibagin. So, yan ang symbolism sa Jubilee. It's the Jubilee door. So, supposed to be separate door siya, hindi yung parating dinadaanan. Kaya nga lang, dahil ito naman ay special privilege and our churches ay hindi naman talaga cathedral, kaya we can designate na yung Porta Mayor ay Jubilee door, pero much better, hindi sana yung Porta Mayor. No? Para magbigyan ng importansya na ito ay special door. So, yun lang naman. Hindi nyo na kailangan magpaano pa. Kung gusto nyo yung ibang walang problema. But the important is, if ever na kung ang simbahan nyo ay mapili as a pilgrim church, yun ang i-prepare. Na pag nagkaroon ng blessing ng Jubilee door, the Jubilee door must be well decorated. Kung anong dekorasyon na ilagay nyo dyan, huwag naman yung balloons. Balloons is not a liturgical symbol. So yun ang inaano kasi ang iba, minsan nakakita ka, procession ang dinecorate balloons. Ano yan, Reyna? Miss Universe? So it's not a liturgical symbol. So wala nang iba? Nasagot ba kita, brother? Yes po. Thank you very much. Okay, welcome. Wala na po. We proceed with the conversation in the spirit na bago tayong mag-lunch. Okay. So, ano po itong conversation in the spirit? May apat na proseso po ito, no? Pinipera kong mas nakikita. So, personal na paghahanda. May babasahin tayong teksto. No? Tapos sa personal na paghahanda, ipagkatiwala ang sarili sa Diyos, makipag-usap sa ating Panginoong Yesus sa pamamagitan ng panalangin at makikinig sa banal na Espiritu. Ang bawat isa ay maghahanda ng kanyang maibabahagi sa mga katanungan patungkol sa mga bagay na dapat pagnilayan. So, siyempre, before we start, may babasahin na, bago babasahin yung teksto from the Bible, manalangin. Humingi ng gabay sa banal na Espiritu, no, na patnubayan tayo, buksan ang ating isipan, buksan ang ating puso, upang ating ma-digest ng mabuti kung ano yung mensahe ng Diyos. At sa pakikinig, no, di ba sabi diyan, maghanda sa kanyang maibabahagi. So that means, base doon, pipili kung ano ang nakapaantig sa iyo. Pero, before that, no, so yung prayer, manalangin. So ang second step po niyan, angkinin ang salita at makinig. No? Bibigyan ng panahon ang bawat isa na makapagsalita at ibahagi ang kanyang karanasan at manalangin. Makinig ng mabuti sa ibinabahagi ng iba. So, ibig sabihin, may babasahing teksto mula sa Biblia, ano ang nakapaantig sa iyo? Huwag naman yung dalawang sentence, at least one word. Sinabi ng Diyos, magmahalan kayo. Naantig ako sa salitang magmahalan. Bakit? Explain. Huwag naman yung life story. At least, few sentences lang. Huwag mo nang ikwento lahat na simula nung pagkabata mo, hanggang nagdalaga ka, hanggang nag-asawa ka, baka hanggang sa mamamatay ka na lang. Huwag naman, like, maalaala mo kaya yan ipadala mo. Huwag dito. No? Specific, no? Yan ang
isa sa mga pitfalls ng mga leaders natin sa simbahan. Hindi tayo marunong mag-share specifically. Pag nakapagsalita lang sa salita ng salita, paano yung iba? Be specific, no? Tukoy, no? Ang ating i-share. So pagkatapos, habang may nagsasalita, kanina si Father Philip, sabi ko, silang ang kalit. Sabi ni Father, pag may nagsasalita, dapat makikinig. So when somebody is sharing, you have to listen. Kasi sa second round, magbigay ng puwang para sa kapwa at sa Diyos. Mula sa ibinahagi ng mga kasama, bawat isa ay magbabahagi kung ano ang nakapukaw sa iyong damdamin sa gabay ng banal na Espiritu, base sa iyong narinig sa iyong kasamahan. That's the second round of sharing. Naantig ako sa sinabi niya na pag-asa. Bakit? Kasi parang nawawalan ako ng pag-asa as a leader ng aming sambayanan. Dahil ganito, duro kakuri, ara pamasahe, daming ara. So, tapos, katahimikan. Pagkatapos sa third round naman, pagbubuo ng sama-sama. No, ano ang bubuuhin ninyo? Ano yung mga magkakaparehas na experiences? Na convergences, no? Ano yung magkakaiba? May tatlo sa atin nag-share na puro pag-ibig dahil ganito ganyan. May dalawa naman nag-share na tungkol sa pag-asa. Ito yan. So pagbubuo. And tingnan natin kung may time pa tayo mag-plenary sharing before lunch. Then, pagkatapos niyan, of course, katahimikan and manalangin. May katanungan sa proseso ng conversation in the Spirit. So, ibig sabihin, hindi na tayo mag-count off. So, bawat upuan, isang grupo. So, meron tayong 4, 8 grupo. No? So, bawat pew, isang grupo. Okay. So, siguro, ang yung nasa huli, ang isa sa inyo lumipat doon sa kabila. Diyan sa huling grupo na yan. Para, kasi pwede mag-ano ng facilitator, at least isang facilitator, to facilitate na, ikaw ang sunod, oops, sobra ka na. 1 century na. Tama na. Okay? So, wag magalit kung papastop ka na. At least 3 minutes of sharing lang po. Ha? Para, Actually po, yan na po ang ginagawa namin ngayon sa liturgical Bible study. Good. Okay. That's good. No? Kasi yun yung sinasabi natin, conversation in the Spirit. Ito ay bunga ng synodal process doon sa Roma na gusto ng Santo Papa gamitin natin kahit sa mga mumunting pagpupulong natin sa parokya. Okay? So, ulitin ko po, una, manalangin. Pagkatapos, ipa-flash ko dito ang teksto. Huwag nyo na lang basahin aloud. Basahin na lang ninyo in silence. Pag natapos na ninyong basahin lahat, ang facilitator mag-uumpisa kung sino ang gusto mag-umpisa or ang facilitator ba ang mag-umpisa, bahala kayo sa grupo ninyo. Then after na nakapag-share ang bawat isa, manalangin ulit. And then second round of sharing, ano ang nakaantig base sa sharing ng iyong kapwa. Pagkatapos makapag-share ang lahat, manalangin ulit. Pagkatapos, pagbubuo kung ano yung mga sharing ninyo, ano ang mga magkakaparehas, ano ang hindi napagkasunduan o kung meron man. No? Pagkatapos, another prayer. Hopefully, itong prayer na to is Thanksgiving prayer na. Pasasalamat sa bunga ng Espiritu Santo, sa bunga ng inyong mga sharing. And then, pagkatapos niyan, tingnan natin kung meron pa tayong pagkakataon, siguro 2 or 3 sharers, then afterwards, meron tayong communal prayer. Then,